Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Isang araw po, ako'y nagkaroon ng pagkakataon para makipag-usap sa isang non-Catholic. Ito po ay miyembro ng isang fundamentalist denomination. O sabihin na siguro nating born again. At itong taong ito ay sinabi sa akin, "Alam mo ba," sabi niya, "na para sa akin, mas higit na mapalad si San Pablo kaysa sa Birhen Maria." "Bakit naman?" sabi ko. "Sapagkat si San Pablo, maraming nailimbag, maraming naitala, naisulat sa Biblia, sa bagong tipan." Kung titignan nga po, naman po natin ang New Testament, halos lahat credits kay Saint Paul. So para dun sa taong kausap ko, mas higit na mapalad daw, mas blessed si Saint Paul kaysa kay Virgin Mary. "Talaga?" sabi ko sa kanya. "Oo," sabi niya. "Okay. So, sa inyo, para sa inyo. Let's try to analyze in today's gospel." Sinabi ng Panginoong Jesus, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Tanungin ko po kayo mga kaibigan, sino po ang kauna-unahang nakinig sa salita ng Panginoon at unang tumupad nito? Si Mama Mary. Tama po ang sagot nitong mga nasa harap. Nakikinig kayo ng mabuti. Balikan po natin yung kwento ng Annunciation. Noong balitaan ng Anghel Gabriel, ang mahal na Birhen Maria, na siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ng Panginoong Hesus na manunubos ng ating kasalanan. Anong sinabi sa kanya ng anghel? "Mapalad ka, Maria, sa lahat ng babae, sapagkat ikaw ang pinili ng Diyos na maging ina ng Panginoon." At anong sagot ng mahal na Birhen? "Papaanong mangyayari sa akin ito? Samantalang ako isang dalaga. Wala akong nakikilalang lalaki." At ano po ang sagot ng anghel? "Lilimliman ka ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Diyos ay isa sa iyo, sapagkat yan, ang batang ipapanganak mo ay banal, anak ng kataas-taasang Diyos." Ano po ang ginawa ng mahal na Birhen pagkatapos niyang narinig yung salita ng anghel? Pagkatapos niyang marinig yung imbitasyon ng anghel, anong sagot niya? "I am the handmaid of the Lord, let it be done unto me according to thy word." Ako ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. So kung a-analyze po natin, if we are going to analyze the story of the Annunciation,
the angel Gabriel gave a message to the Blessed Virgin Mary. And that message came from God. Ang mensahe na yon ay galing sa Diyos. Ano yung mensahe? Ano yung paanyaya? Na siya ay pinili na maging ina ng Panginoong Hesukristo. At nang marinig ng mahal na birhen, ang salita ng anghel na nanggaling sa Diyos, ano po ang kanyang tugon? Ako ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa sinabi mo. So, let's try to analyze, my dear friends. Una, nakinig si Maria sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Pangalawa, pagkatapos narinig ni Maria ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, dali-dali siyang sumunod. Pagkatapos marinig, sumunod. Anong sinabi niya? Let it be done unto me according to thy word. And we call it the fiat of the Blessed Virgin Mary. Fiat is yes. Try to imagine, my dear friends, isang salita, no? One word, that is yes, but that word changed the entire human history. Isang salita, binago ang lahat. Isang salita, binago ang buong mundo. Isang salita, binago ang sangkatauhan. Because of her yes to the message of the angel, because of her yes to the invitation of the Lord for her to become the mother of Christ, nagkaroon ng katuparan ang plano ng Panginoon upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ikalawang persona, ang Panginoong Hesukristo. So, malinaw, nakinig siya. Pangalawa, sumunod siya. Balikan natin yung ebanghelyo na narinig natin ngayon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sino ang unang nakinig at sino ang unang tumupad? Ang mahal na birhen. At sino ang dinala niya sa kanyang sinapupunan? Ang Panginoong Hesus. Sino o ano ang Panginoong Hesus? Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. The Word of God made flesh. The Word of God made flesh. Di ba dinadasal po natin yan sa Angelus? And the Word became flesh and dwelt among us. Who is that Word? Made flesh. Is that a literal word? That word is a person. That word is no other than our Lord Jesus Christ. So Jesus took His humanity from the womb of His mother, from the Blessed Virgin Mary. We know that Jesus has no biological father. Alam po natin na walang biological father ang Panginoong Hesus. At si San Jose na ating patron, siya po ay ang foster father ni Jesus. Ama-amahan. Siya ang tumayong ama, no? Dito sa mundo. Kinilalang ama ng Panginoong Hesus. Foster father. Si San Jose, tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Tinuring niyang tunay niyang anak. Pero malinaw na malinaw, makikita natin sa Biblia na ang Birhen Maria ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Walang biological father si Jesus dahil siya ay lalang ng Espiritu Santo. Diba? So malinaw po yon. So kung titignan natin mga kaibigan, merong common denominator ang mahal na Birhen at si San Jose. Ano po yon? Marunong silang makinig at marunong silang sumunod. Tandaan po ninyo mga kaibigan, ang taong hindi marunong makinig ay hindi makasusunod. Ang taong hindi marunong makinig ay hindi makasusunod. If you do not know how to listen, you cannot obey. If you do not know how to listen, you cannot follow, because the word listen comes from the Latin word ob audire. Ob audire. No? And the word ob audire in English means obedience. It has its root word audire. Kaya nga yung salitang audire, to listen, no? Doon nang galing yung salitang English na audio. Pag sinabi natin, lakasan mo nga yung audio, lakasan mo yung sounds, lakasan mo para marinig mo. Audio. Di ba? Lakasan mo yung audio ng cellphone mo. Lakasan mo yung audio ng radyo.
Lakasan mo yung audio ng TV, yung volume, para marinig audio. At yung salitang audio nanggaling sa salitang audire sa sa Latin. At yung audire ay nanggaling sa salitang ob audire. Ob audire means obedience. Audire means to listen. Therefore, my dear friends, you cannot follow, you cannot obey if you do not know how to listen. Di ba? Kung halimbawa, isa kang estudyante, isa kang mag-aaral, matalino ka, valedictorian ka, or first honor ka, lagi kang perfect, no, sa mga subjects mo. Kahit ikaw yung pinakamatalino sa klase, kung hindi ka marunong makinig sa instructions ng teacher mo, hindi ka papasa. Matalino ka nga, but you do not know how to listen, you will not pass. Ano ang sikreto ng mahal na birhen? Ano ang sikreto ni San Jose? Marunong silang makinig. Kaya sila nakakasunod sa pinagagawa ng Diyos, sapagkat una sa lahat, marunong silang makinig. Kaya ang taong hindi marunong makinig, naliligaw ng landas, di ba? Ngayon, sa buhay natin, sa mundong ito, marami na pong ingay. Hindi lang po yung literal na ingay, no? Punong-puno na tayo ng noise pollution. Hindi lang po yung literal, kundi minsan psychological, mental, emotional, and spiritual noise. Kailangan nating manahimik. Kailangan nating makinig. Ang taong may oras para manahimik at makinig ay siyang nakakarinig sa tinig. Sa tinig nino? Ng Panginoon. If we learn or if we know how to listen in silence, we can hear God's voice. Kung marunong tayong makinig sa katahimikan, maririnig natin ang Diyos. At kung meron tayong pagkakataon na makinig, marunong din tayong sumunod. So, balikan natin yung Ebanghelyo. Sabi rito ng isang tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo, sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Mapalad ang babaeng nagluwal sa iyo dito sa mundo," sabi ng isang tao kay Jesus. Pero binalik lang ni Jesus sa nanay niya yung sinabi ng taong yon. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At yun ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Mga kaibigan, sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima. Kaya ito po yung ating narinig na Ebanghelyo. It's a Marian Gospel because today we celebrate the memorial or the feast of Our Lady of Fatima. Tayong mga Pilipino, tinatawag tayong Pueblo Amante de Maria. Pueblo de Amante Maria, isang salitang Espanyol, Kastila, na ang ibig sabihin ang bayang nagmamahal kay Maria. Mga kaibigan, mahal na mahal natin ang ina ng Diyos. Bakit? Sapagkat ina rin natin siya. Tandaan ninyo, ang nagmamahal kay Maria ay binamahal din ni Jesus. Kailanman hindi nagseselos ang Panginoong Hesukristo kapag lubos-lubos yung pagmamahal natin sa kanyang ina. Tandaan po ninyo, may malaking pagkakaiba ang pagsamba sa veneration. There is a big difference between worship and veneration. As Catholics, we worship God alone. Ang Diyos lamang ang ating sinasamba. Wala nang iba. Pakinggan niyo po akong mabuti, mga kaibigan. Listen. We do not worship the Blessed Virgin Mary. We do not worship Saint Joseph and the other saints. As Catholics, we worship God alone. And worship, in Greek, we call it latria. Latria is worship exclusive and intended only for God. When we go to the Holy Eucharist, when we attend the Holy Mass, it's a worship directed to God. What we are doing right now is latria, sapagkat tayo ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. Latria ang tawag dito. Kanina bago magmisa, sinamahan ko kayo, nandun ako sa loob, nagnovena tayo sa Mother of Perpetual Help.
Hindi latria ang tawag doon. That is what we called hyperdulia. Hyperdulia is a special veneration exclusive only for the Blessed Virgin Mary. Hyperdulia is not latria. It is a kind of veneration. Isang klase ng pagpaparangal sa mataas na paraan na para lamang sa mahal na Birhen. Latria, hyperdulia ang tawag doon. Ang hyperdulia ay hindi latria. Pangatlo, tayo ay namimintuho, namimintakasi kay San Jose. Ang tawag natin dito, protodulia. Bakit protodulia? Because the word dulia is a Greek term which means veneration or honor. Pag sinabi nating protodulia, si San Jose ang unang ino-honor natin pagkatapos ng mahal na Birhen. Bakit? Sapagkat siya ang tumayong ama ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ama-amahan. So bago natin i-honor yung ibang mga santo, pagkatapos ng mahal na Birhen, hyperdulia, protodulia, si San Jose. Ang protodulia ay para lamang kay San Jose. Ano naman ang tawag natin sa parangal na binibigay natin sa mga santo at santa? Dulia ang tawag doon, o proskinesis sa salitang Griego. So, uulitin ko mga kaibigan, makinig kayong mabuti. Latria, para sa Diyos lamang, pagsamba. Kapag tayo nagsisimba sa misa, latria ang tawag doon. Inaalay natin ang pagsamba sa Diyos sapagkat meron tayong hain. Kapag tayo nagro-rosaryo, nagnonovena sa perpetual help, anong tawag doon? Hyperdulia. Pag pinararangalan natin si San Jose, protodulia. Pag pinararangalan natin ang ibang mga santo at santa, dulia or proskinesis. So, huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga ibang sekta na sinasamba natin ang mga santo. Hindi. Pag kayo ba ay nagpa-flag ceremony, no? Inaawit nyo yung lupang hinirang, bayang magiliw, peras ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo ay buhay. Sinasamba mo ba yung Philippine flag? Hindi, di ba? Sinasamba mo ba? Hindi. Pero kapag ikaw, habang inaawit yung lupang hinirang, naglakad ka sa kalsada, naglakad ka sa daan, habang naririnig mong inaawit yung lupang hinirang, anong gagawin sa'yo ng mga pulis? Huhulihin ka. Bakit? Kasi wala kang respeto sa watawat ng Pilipinas. Ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino at sa ating bansa. Hindi natin ito sinasamba, pero ito ay ating nirerespeto. At ang tawag doon, proskinesis. Nakuha ninyo ngayon. So hindi natin sinasamba ang watawat ng Pilipinas. Ginagalang natin sapagkat sinisimbolo nito ang ating pagka-Pilipino. Ang mga santo, hindi natin sinasamba. Yan ay mga representations lamang ng mga banal na nasa langit na. Hindi natin sinasamba. Isang paalaala lang sa atin na sila ay taong katulad natin na nabuhay sa kabanalan. At tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, sila rin ay nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya sila ngayon kapiling ng Panginoon sa langit. Hindi sila sinasamba. Pinararangalan sila. We honor them, we venerate them, but we do not worship them. The Blessed Virgin Mary, we honor her, we love her in a very special way, but we never worship her, but we love her. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang sabi ni Pope Francis, a Christian who does not love the Blessed Virgin Mary is an orphan because he has no mother. Ang isang Kristiyanong hindi nagmamahal sa mahal na Birhen Maria ay ulila sapagkat wala siyang nanay. Tandaan po ninyo, kung mahal natin ang mahal na Birhen, hindi natin pwedeng pantayan ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang nanay. Kung sabihin natin halimbawa, we love Mama Mary 100%, Jesus loves His mother 101%. Hindi mo pwedeng pantayan. Mas mataas ang pag-ibig ni Jesus sa kanyang ina kaysa sa pag-ibig natin sa kanyang ina. And we, Catholics, we pay our respect. Tumatanaw tayo ng utang na loob sa mahal na Birhen because of her yes. Nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos. There is only one Savior, and that is Jesus Christ.
The Blessed Virgin Mary, Mama Mary, is not our Savior. She is not our Savior, but she participated into the divine plan of God to save us by her fiat, by accepting the divine maternity na maging ina siya ng ating Panginoong Jesus. And that is the reason why we love her so much. And those non-Catholics, they do not understand. Hindi nila naintindihan itong sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. We should pray for them to be enlightened. So balikan po natin yung kwento ko kanina sa intro, yung nakausap kong tao na non-Catholic, na fundamentalist. Para sa kanya, mas higit daw na mapalad si San Pablo. Mas higit daw na blessed si San Pablo sa mahal na Birhen Maria. Tatanungin ko po kayo ngayon, kung si San Pablo, sinulat niya ang maraming epistola sa Bagong Tipan, ang mahal na Birhen Maria, dinala niya sa kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Uulitin ko po pakinggan ninyo. Kung si San Pablo nagsulat sa Bagong Tipan, nagsulat sa Biblia, ang mahal na Birhen Maria, dinala niya sa kanyang sinapupunan ang salita ng Diyos. Kung si San Pablo, sinulat niya ang salita ng Diyos sa Bagong Tipan, ang mahal na Birhen Maria, binitbit niya sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan ang salita ng Diyos na nagkatawang tao mula Genesis hanggang Revelation. Binitbit niya. And who is the Word of God became flesh? Jesus Christ. Now, babalikan natin yung tanong, sinong mas mahalaga o sinong mas blessed? Si San Pablo o ang mahal na Birhen? Ang mahal na Birhen. Of course, blessed din po si San Pablo sapagkat santo siya. Pero tandaan ninyo mga kaibigan, wala nang masihigit pa sa mahal na Birhen Maria. After Jesus, it is Mama Mary. Pagkatapos ni Jesus, ang mahal na Birhen Maria. Tayo po mga Pilipino, tuluyan tayong nagmamahal sa Kanya. Sana po, bilang ating ina, hilingin natin na patuloy niya tayong gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat, tayo ay Kanyang gabayan at bigyang inspirasyon upang katulad niya, matuto tayong makinig at tumupad sa salita ng Diyos. Upang tulad niya, makapiling din natin si Jesus sa kalangitan. Amen po ba?